Once again, glory to the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ. Salamat sa Diyos sa isang bagong umaga, bagong pagpapala. Ang kanyang kagandahang loob ay bago sa tuwing umaga. Lahat sa araw na ito ay bago. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Shalom Philippines. Shalom Luzon, Visayas, Mindanao. Shalom sa lahat ng mga excited sa Lord. Let's declare that there's something good will going to happen today. Great and mighty things ang mangyayari. So yan ang buhay natin, ano, in order to change the atmosphere, the environment, in the spirit. Kailangan ikaw magdikta kung anong gusto mong environment, ambience, or in the spirit. Kung gusto mong puro kagalakan at puro tawa na galing sa Diyos, dahil sabi ng Biblia, the joy of the Lord is our strength. Hallelujah. At a merry heart doeth good like a medicine. Huwag po nating katakutan ang COVID-19. Kung kilala mo ang sarili mo, kilala mo ang Diyos, alam mo ang power and authority, ikaw ay binili ng dugo ng kordero, ikaw ay taga-kaharian ng Diyos, kingdom citizen, ikaw ay taga-gobyerno ng Diyos, walang anumang klaseng satanic influence na pwede makapenetrate sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ito ay isang kaharian na kung saan unshakable, unmovable, unstoppable, at isang kaharian na kung saan ay walang sakit, walang karamdaman, walang kahirapan, walang pressure, walang depression. Lahat ng yan ay hindi kinikilala ng kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay isang kaharian na kung saan siya ang may control ng lahat ng bagay. Yes, maaring sa physical, dito sa lupa, ay the fact is, meron kang mga karanasan, meron kang battle, meron kang pakikipagdigmang spiritual, may pinagdadaanan ka. Okay lang yan. Okay lang may pinagdadaanan ka kasi meron kang patutunguhan. Hallelujah. Pero lagi ko sinasabi noon pa, kung may pinagdadaanan ka man, daanan mo lang, huwag mong istambayan. Si Haring David, sabi ni Haring David, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So ganoon po tayo, ang mga taga-kaharian ay walang takot. No pressure, just pray sure. Hallelujah. I release, let the joy of the Lord, hallelujah, the joy in the kingdom of God, the joy of the Holy Spirit, the joy of the Father sa oras ito ay tanggapin mo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. So tayo po ay mag-offer ng panalangin sa ating bansa. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa isang bagong umaga na pinakalob niya sa atin. Lagi niyong tatandaan that the Philippines is a kingdom worshiping and praying nation, filled with the glory of the King, empowered by the Holy Spirit, and mandated to preach the gospel of the kingdom to all the world, to all nations, for the glory of God our Father. Hallelujah. Kung dumadaan man ang isang bansa sa matitinding pakikipagbaka at pagsubok, ay may purpose pa rin ang Lord, sapagkat nais niya ng buong sambayan ng Pilipino ay lubusang magpakumbaba at kilalanin na ang Diyos lamang ang siyang tanging tugon, ang kanyang kaharian ang siyang tanging sagot. The ultimate solution is the kingdom of God and His righteousness. Kaya ang panawagan natin sa lahat ng mga politikong tao, lahat ng mga nasa relihiyon, minsan pa, hindi ho natin kailangan ang ano pa mang mga iba't ibang klase ng doktrina o mga paniniwala. Kung maintindihan natin na ang Diyos na ito ay isang hari at Panginoon na may lalang ng langit at lupa, nagpasimula sa lahat sa buhay natin. Yun yung sinabi sa in the beginning, God created the heavens and the earth. Na ang Diyos na ito, hindi lang siya creator, hindi lang siya yung lumikha ng lahat ng bagay, kundi isang Diyos na lahat ng kanya nilikha ay nauna ang layunin or intention, purpose, reason bakit niya nilikha lahat ng bagay. Lalo na po ang tao. No po? At hindi lang siya Diyos na manlilikha, siya ay Diyos na ating Ama. Siyang nagpasimula ng relasyon. God instituted relationship because the kingdom we preach is a relational kingdom. Siya ay tinawag na Father, ibig sabihin source, sustainer. So, wala kang mang tatay sa lupa, pero may tatay ka sa langit, protektado ka,
at provided ka, secured ka, kasi may tatay ka sa langit. Ang kailangan mo lang ito ay maging karanasan mo ang Diyos na ito. So ang Diyos ay hindi isang kwentong isip lamang o isang katha. Kailangan siya ay araw-araw mo nagiging karanasan sa iyong buhay. Hallelujah. Hindi lang siya tatay na nagpo-provide, nagsisecured, ka-comfort, but siyang tatay na hindi nang iiwan. Hallelujah. At priority tayo ng Diyos. Alam mo ang pagka-Diyos ng Diyos? Ito ho, pakinggan nyo maigi sa sasabihin ko. Ang pagka-Diyos ng Diyos ay umiikot na lang po sa akin at sa iyo. Hallelujah. Ganyan ho ang tatay natin sa langit. Ulitin ko ulit, ang kanyang pagka-Diyos ay umiikot na lamang sa atin at sa iyo dahil tayo po ay kanyang anak. Parang isang magulang, lagi nakatingin sa kanyang anak, naka-focus sa plano, naka-focus sa kinabukasan. So, ganoon po ang ating Ama sa langit. So, bakit ka mag-aalala? Hallelujah. Marami nga hindi naman namatay sa COVID, namatay sa takot, namatay sa depression, stress, namatay sa hopelessness sa kanilang buhay. So, wag ko kayong mag-alala. Kasama natin ang Diyos. Hindi lang siya isang tatay, kundi siya rin ay isang hari na sinabi niya, the heaven is my throne and the earth is my footstool. Tayo ay kanyang mga citizen. So, hindi ang kaharian ng ating pong emphasis ng teaching dito, hallelujah, ay walang iba kundi ang seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bakit po? Kasi kung tayo po ay citizen ng kaharian, born in the kingdom of God, born of God, born in the Spirit of God, tinawag niya tayong mga citizenship po. Hallelujah. So, hindi lang tayo, katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang tayo anak na tinawag, behold how good and behold, ano ba yung sabi sa 1 John chapter 3? Behold what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God. Hallelujah. Isang matured na anak. So, dapat nagmamatured tayo. Hallelujah. Sa ating responsibility, sa ating ability, sa ating attitude, sa mga decision making, sa lahat ng bagay. Hindi na tayo emotional. Nabubuhay tayo sa principle ng kaharian ng Diyos. Yun ang sekreto, knowing the principles of the kingdom. Doon ka mag-ooperate para mag-work ito sa buhay mo. In submission and total submission and absolute obedience sa iyong hari at Panginoon. So, hindi lang siya hari na may kaharian. Kasi alam natin ang Biblia, paulit-ulit namin sinasabi sa inyo para ma-refresh kayo that the Bible, ang theme ng Bible, because the Bible is not a religious book. It is a kingdom book. Ito ay constitution. Ito ang nilalaman nito is tungkol sa kingdom living, kung paano tayo mabuhay sa prinsipyo ng kaharian. Hallelujah. Ito ay kingdom book na ang pinaka-theme nito ay ang hari, ang kanyang kaharian at ang kanyang mga pinaghaharian o royal family. Ganon po katindi ang Biblia. Hindi, kalimutan nyo na ang relihiyon sapagkat ang Diyos ay hindi religious God. Hindi siya nagtayo ng relihiyon. Siya po ay nagtayo ng church. Nung siya nagkatawang tao, ang church is not for religious function but for governmental function. Kasi siya ay hari. Okay. So tayo ang kanyang citizen. Priority tayo. Ang mga citizen, ang ginagawa ng isang gobyerno, ng isang domain, ng isang kingdom, o ng isang territory, sinisecure ng kanyang citizen, pinoprotektahan ng kanyang mga citizen, pinoprovide ang needs ng kanyang citizen. Hallelujah. At safe ka sa kaharian ng Diyos. Huwag ko kayong matakot. Ulitin ko ulit, pag-aari ka ng Diyos, ikaw ay property ng government. Ano man property ng government ay kanya itong protektado. Hallelujah. At hindi papayag ang Diyos na galawin ka ng kaaway, mananagot siya sa Diyos. That's why we are untouchable. You are anointed. You are beloved of the Father, beloved of God. At hindi lamang siya isang hari, siya ang Panginoon. So, nagbula sa God, siya rin ang Panginoon na nagmamay-ari sa buhay natin, master, owner. Kaya wag mong kilalahanin na kung anong meron ka sa'yo. Mabibigo ka. Dapat i-honor mo ang Lord sa pagbibigay. Alam niyo, pagbibigay sa Lord ng tithes and offering o pagkakaloob, yan ay pag-honor, pagsamba sa Diyos at pagkilala na lahat ng sayo ay
na meron ka ay hindi sa'yo, kundi ikaw ay katiwala lamang, di ba? Kung kinikilala mo na ikaw ay kasama sa gobyerno ng Diyos, dapat marunong tayo tinatawag na kingdom taxation. Kung dito nga sa lupa, lahat ng sweldo natin may tax. Pag bumibili tayo, may tax, hindi tayo pumapalag. How much more? Pag naintindihan mo, kung naintindihan mo lang ang pagbibigay, kaya kahit na anong gawin mo sa buhay, hanggat hindi ka marunong mag-honor sa Lord sa pamagitan ng pagkakaloob, hirap na hirap ang buhay mo. Hallelujah. Pero walang naghirap na nagbigay sa Diyos at nagtatanim sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. So, siya po ang nagmamay-ari. The earth is the Lord's and the fullness thereof. At ang lahat ng naninirahan dito. Ang lupa na tinutungtungan natin ay Kanya. Lahat ng meron ka, alam mo, pag ito ay isinabmit mo sa Kanyang kalooban, lalo ng iyong will, hallelujah, panalo ka. God ay lalo magiging responsible sa iyo pag naintindihan mo kaging Panginoon niya. Kaya nga, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi na ikaw masusunod sa buhay mo, kundi siya. Wala kang mga naniniwala ka lang rin sa Diyos, maniwala ka na ng 100%. Total, wala ka naman pwedeng balikan sa mundong ito. Ang kayabangan ng tao ang siyang nagpapahamak sa kanya. Pero ang pagpapasakop sa Diyos, ang natatamo ay pagpapala at buhay na walang hanggan. Kapatid, secured ka sa kamay ng Diyos. John 10:28, John 10:29, sila ay nasa aking kamay at sino man ay hindi walang makakaagaw sa kanila mula sa aking mga kamay. So, pangako ng Diyos yan. Hallelujah. Kung ikaw ay tupa ng Diyos, ikaw ay niredeem ng dugo ni Kristo, ng blood of the Lamb. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At ganun po. So, siya ay ating hari, siya ay ating Panginoon, at siya ang ating Savior. Hallelujah. Siya rin, si Jesus, ang ating bridegroom. Kaya po siya nagtayo ng church, body of Christ, kung ang tawagin is bride of Christ, sapagkat gusto niya tayong pakasalan sa kanyang muling pagbabalik. So, wag ho natin ipagpalit ang mga bagay na ang pangwalang hanggan, wag niyo ipagpalit sa pansamantala. Malapit na naman ho ang panahon. Kung ako nga po ay 62 years old na, ang iba inabot ng 88 years old, how much more yung ilang taon na lang. At ang lahat ng mga hula sa Biblia ay nagaganap na, lalo na po ang Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a testimony or a witness unto all nations, and then the end shall come. So predictable ang end time. Predictable ang mundong ito. Hindi po tayo nanghuhula, sapagkat kailanman ay hindi nagsinungaling ang Diyos. Siya ay Diyos na totoo, at ang lahat ng kanyang inuhula sa Biblia ay nangyayari at nagaganap. Kaya po, lalo tayong magpakalakas, lalo tayong magpakatibay, lalo tayong sumunod. Walang makapipigil. Tuloy-tuloy. Ano man ang sitwasyon, hindi mo naman mababago ang nature ng Diyos, that God is love. God is good. Hallelujah. God is omnipresent. God is omniscient. God is omnipotent. Hindi mo naman pwedeng baguhin hindi mo pwedeng baguhin ang Diyos sa pamagitan ng iyong kawalan ng pananampalataya. Kasi yun siya, yun ang kanyang nature, yun ang kanyang attribute. Kaya po, huwag ka mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang. Isang araw, babawi ka, makikita mo. Sumampalataya ka at makikita mo mga gawa ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Manalangin tayo para sa ating bansa. Hallelujah, Lord. Thank you, Abba Father, our sustainer, our source. Tinataas po namin sa iyong bansang Pilipinas, sapagkat ito po ang aming unang assignment, ipanalangin ang bansa na aming tinitirahan, at ang ibang bansa po ay mabuksan sa mensahe ng kaharian ng Diyos. Aming Ama sa langit, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin. Tunay kang matapat, tunay kang mabuti, at walang ibang Diyos na katulad mo. Dalangin namin, Ama, ang patuloy na kalakasan ng aming Presidente Duterte. Pagkaloob mo po sa kanyang karunungan lagi sa pagdidesisyon, sa kanyang katandaan, O Diyos, alam ko na ang iniiwan niya ay legacy, at gamitin mo siya mawasak. Hallelujah. Ang lahat ng klase ng
pag-aalipusta, pag-aaboso, Panginoon, sa mamamayang Pilipino. Though in the physical, doon labanan na spiritual. But Lord, let your divine intervention sa kanya na laban sa korupsyon, laban sa pang-aapi, laban sa mga panggigipit sa mga mahihirap. Salamat po, Ama. Naniniwala kami, Ama, sa aming panalangin na siya po'y gagabayan niyo. Let your touch ay sa kanya po at sa kanyang sambahayan, iligtas mo. Hallelujah, upang ang bansang ito ay ma-realign, O Lord, sa isang bansang tawagin ay blessed nation, a holy nation, a righteous nation. A nation belongs to God dahil ang paghahari ni Kristo ay mahayag. Lord, salamat dahil sa bansang ito kami ay pinanganak. Ang daling mahalin ng bansang Pilipinas. Mahal namin ang bansang ito, Lord. Mahal namin ang mga Filipino. Kaya naman, Panginoon, mahal mo rin po ang lahat ng mamamayan. Nadalangin ko mula sa aming presidente, sa cabinet members, sa Kongreso, sa Senado. Hallelujah, ang pambansang pagtalikod sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang patuloy na pananampalataya sa iyo bilang Hari, Panginoon at tagapagligtas. Iligtas mo po mga senador, iligtas mo po, Panginoon, ang mga congressman. Hayaan mo na ma-encounter nila ang kapangyarihan ng pagkabuhay mo na magmuli. At let your kingdom come, your will be done. We declare kingdom take over sa aming bansa. At mamahal nila, O Diyos, hallelujah, ang katuwiran, ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang pagmamalasakit sa mga mamamayan. Napakayaman ng bansang ito na pinagpala mo, O Diyos, sa lahat ng natural resources at iba't ibang klase ng mina at ginto. Ito'y maggamit, O Lord, sa pagpapalaganap ng mensahe ng kaharian. Hallelujah. Katulad ng vision that the Philippines is a kingdom worshiping and praying nation filled with the glory of the King, empowered by the Holy Spirit, mandated to preach the gospel of the kingdom to all nations for the glory of God our Father. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. At we pray also, Father God, for our beloved OFW sa buong mundo. Protect them. Protect their family. Bless them, Lord, ng panibagong kasiglahan sa araw na ito at pag-asa na mahayag sa kanila ang mensahe ng paghahari mo, na ikaw ang Kristo na nagkatawang tao, na matay, inilibing at muling nabuhay, umakyat sa langit at bumabang Holy Spirit upang maghari sa buhay ng bawat isa. Dalangin namin, O Diyos, ang lahat ng OFW sa Middle East especially. Hallelujah, na huwag silang mawalan ng pag-asa. I-bless mo ang kanilang pamilya, i-bless mo ang kanilang trabaho, i-bless mo ang mga lugar na kung saan naroon sila, ang bansa na kung saan doon sila nakatira, sapagkat naniniwala kami na sila man ay gagamitin mo mga misyonaryo. Protect their family, save their family, lalo na mga bata, Panginoon. At i-protect mo sila sa lahat ng uri ng masama. Pagpalain mo, Panginoon, hallelujah, ang mga nasa Southeast Asia, mga nasa Western country, ang mga nasa Europe at sa amang dako ng mundo na kung saan nandun ang mga Pilipino. Ama, maraming salamat po. And we pray also lahat ng bansa na pinunta nila, i-bless mo, Lord. Pagpalain mo, Diyos, hallelujah, ang mga bata sa lansangan. Pagpalain mo, Diyos, sa mga fatherless. Dalangin namin na may kumalinga sa kanila at ang buong sambahayang mga naniniwala sa paghahari mo ay magkaroon ng matinding commitment, social commitment para sa mga bata, lalo na po sa mga poor and needy. Ama, dalangin din namin sa iyo, Diyos, hallelujah, ang mga senior citizen, nawa ay merong mga gamitin ka upang sila ay makarinig na mensahe ng kaharian ng Diyos at magkaroon ng dakilang pag-asa sa future, Lord. Hindi nila pag-usapan ang mga nakaraan, kundi yung mga pangwalang hanggan at hinaharap. I-bless mo mga senior citizen ng full benefits, Lord. Hallelujah, na kanilang tatanggapin. Hallelujah. Bless mo ang aming gobyerno, ang DSWD, na namamahala. Wasakin niyo po ang graft and corruption sa kanila. Hallelujah. Mula sa DILG, sa local government, patungo sa barangay. We declare protection sa aming barangay. Scopo 1, 2, 3, and 4. Hallelujah. Maghari ka, tunay na community transformation ay nakikita namin, O Diyos, sa aming barangay. Bless mo ang aming mga kapitan, bless mo ang mga kagawad, i-bless mo po ang mga mamamayan, ang baryong ito, Lord. Hallelujah. And now, God, dalangin din namin sa iyo ang mga Jewish people na nangalat sa buong mundo. Protect them. We declare peace in Jerusalem,
in the name of Jesus Christ, the Messiah, Yeshua HaMashiach. Aba, we thank you. At ang mga may sakit sa oras na ito, ay dalangin ko ang kagalingan, ang hipo at mapagpalang kamay mo, iunat niyo po sa oras na ito. At ang kagalingan ay dumaloy. Salamat po. Lahat na may kahilingan, lahat na may desire sa oras na ito, ay tunay na makakatanggap. Granted ang lahat ng aming panalangin. Hallelujah. Ang mga nanghihina ay lumakas. Ang mga paulit-ulit kong sinasabi, ang mga walang trabaho, magkatrabaho. Ang mga may sakit gumaling. Ang mahirap ay yumaman. Ang mga natatakot ay magkaroon ng tapang. Ang mga broken relationship ay declare restoration. At higit sa lahat, I declare kingdom takeover sa bawat sambahayan. Panginoon, bigyan mo ng I declare kingdom understanding sa mga oras na ito. And we promise, Father God, that you alone, ikaw lamang ang mapapurihan at maluwalhati. Salamat. We declare kingdom atmosphere, environment sa mga oras na ito. So extend mo po ang geographical anointing sa lahat na nakikinig at naging excited sa umagang ito na kanina pa naghihintay, Ama. Salamat po. Purihin ka, luwalhatiin ka, dakilain ka, napakabuti mo, O Diyos. Sa iyong papurit pagsambayan ng aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan natin minsan pa, Panginoon. Come on. Hallelujah! Merong isang awit na wala lang, pagising ko ng umaga, bigla na lang nasabi ko na ganito. Ang Diyos ay matapat. Ang Diyos ay matapat. Sa bawat oras, sa bawat araw, ang Diyos ay matapat. Sabayan niyo nga ako. Ang Diyos ay matapat. Ang Diyos ay matapat. Sa bawat oras. Sa bawat oras, sa bawat araw, ang Diyos ay matapat. Okay, buti ng Diyos. Okay, buti ng Diyos. Come on, declare it. Okay, buti ng Diyos. Sa bawat oras, sa bawat araw, okay, buti ng Diyos. Minsan pa, come on, lakas nyo. Okay, buti ng Diyos. Okay, buti ng Diyos. Sa bawat oras. Sa bawat oras, sa bawat araw, okay, buti ng Diyos. Say it again. Okay, buti ng Diyos. Okay, buti ng Diyos. Sa bawat oras, sa bawat araw, okay, buti ng Diyos. Di siya nagbabago. Di siya nagbabago. Di siya nagbabago. Sa bawat oras, sa bawat araw, di siya nagbabago. Di siya nagkukulang. Declare it. Di siya nagkukulang. Yes, Aba. Di siya nagkukulang. Sa bawat oras, sa bawat araw, di siya nagkukulang. Ako ay mahal niya. Ako ay mahal niya. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Sa bawat oras, sa bawat araw, mahal ako ng Diyos. Ulitin natin na, mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Grabe, no? Grabe presence ni Lord. Mahal ako ng Diyos. Sa bawat oras, sa bawat araw, mahal ako ng Diyos. Ang Diyos ay mahal ko. Ang Diyos ay mahal ko. Okay, mahal ko ang Diyos. Come on.
mahal ko ang Diyos. Sa bawat oras, sa bawat araw, mahal ko ang Diyos. O kay buti ng Diyos. O kay buti ng Diyos. O kay buti ng Diyos. Sa bawat oras, sa bawat araw, o kay buti ng Diyos. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Ipikit ang ating mga mata. And minsan pa, o kay buti ng Diyos. O kay buti ng Diyos. O kay buti ng Diyos. Sa bawat oras, sa bawat araw, o kay buti ng Diyos. Ang Diyos ay matapat. Ang Diyos ay matapat. Thank you, Abba. Ang Diyos ay matapat. Sa bawat oras, sa bawat araw, ang Diyos ay matapat. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mong laging sariwa sa bawat araw. Minsan pa po. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mong laging sariwa sa bawat araw. Here we go. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mong laging sariwa sa bawat araw. Sabay-sabay po natin ilakas. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Purihin ka. Sambahin ka, Ama. Maraming salamat po. Grabe sa iyong presensya sa oras na ito. And as I release the word of the kingdom, I declare understanding, unawain, maunawaan,
kung paano mo pinagtagumpayan si Satan at ang mundong ito upang kami ay may restore sa kaharian mo. Purihin ka, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Awitin nga natin isang awit na nagsasabing, hindi ko pagpapalit. Sige, isang tanong, kaya nyo bang ipagpalit? In the book of Matthew chapter 13, the parable of the kingdom of heaven is likened unto isang taong, naghahanap ng hidden treasure. Nung natagpuan niya ito, ang kaharian, tinabunan niya at umuwi ng bahay at ibinenta ang lahat ng nasa kanya. At binili ang lupa na yon na mayroong treasure. Sino bang ayaw ng treasure? Hallelujah. The kingdom of heaven is likened unto a treasure hidden in the field. Na nung natagpuan ito at nasumpungan, sabi nung nakasumpong, "This is it! I found it!" Sabi niya, my search is over. Hallelujah. Alam niyo, kapag hindi mo pa naintindihan, hindi mo pa talaga naunawaan at nasumpungan ng kaharian ng Diyos, hanap ka ng hanap kung ano-anong doktrina, kung ano-anong reliyon, kung ano-anong pananampalataya, ang dami-daming katanungan. Pero pag naintindihan mo na the moment you understand the message of the kingdom, hallelujah, you will never be the same again. Ang iyong identity, ang iyong destiny, ang iyong purpose, ang iyong ability, ang iyong design, hallelujah, ay lalo mong maintindihan. Kaya hindi ka tsatsamba sa buhay mo. Halimbawa, tulad ng karanasan ko, alam ko ang mensahen dala ko, alam ko saan ako pupunta, alam ko kung saan niya ako dadalhin, alam ko ang territory ko, alam ko kung ano ako, sino ako, anong meron ako, sino ako sa kanya, ano ko siya, at anong meron ako sa kanya. Hallelujah. Kaya po ganito magsalita ang mga taga-kaharian sapagkat binigyan sila ng katiyakan at kapahayagan patungkol sa mensahe ng kaharian. Kaya wag po nating ipagpapalit. Sige, meron ka bang pwedeng ipagpalit sa kaharian? Sa Luke 12:32, "Fear not ye little flock, for it is your Father's pleasure to give you the kingdom." Biro mo, kasiyahan ng Ama na ang ibigay sa iyo kaharian. Sino magbibigay sa iyo ng kaharian? Si Satanas? Oh, come on, walang kaharian si Satanas. Wala siyang nilikha kahit isang pako. Wala siyang, ang meron lang siya kasalanan at pagre-rebelde. No? At mang-influence para maging rebelde rin ang mga tao sa Diyos at magmayabang. So anong pwede mong ipalit sa pag-ibig ng Diyos? Meron ko bang pwede ipagpalit sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Sige, mag-isip na kayo kung anong gusto mong isipin. May babalikan ka pa ba? Wala. Bakit? Sapagkat itinawid ka na ni Lord, John 5:24. Di ba sabi ng John 5:24? At saka Colossians 1:30, si John 5:24 lang. Gusto ko lang tong, "Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believe it on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed," ayun na, past tense, "from death unto life." Colossians 1:13. Hallelujah. Tingnan mo ha. John 5:24 yun. Yung Colossians 1:13. "Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of His dear Son." Biro mo, inilipat ka mula sa kadiliman, sa kapangyarihan ng kadiliman, patungo sa kaharian ng kaharian ng kanyang anak, na kanyang iniibig. So, meron ka bang pwedeng ipalit sa Diyos? Ngayong umaga, unawain nyo itong i-share ko sa inyo kasi grabe po itong kapahayagan ng Lord, how He defeated Satan 2,000 years ago. Hallelujah. So, awitin natin yung "Di ko pagpapalit." Di ko pagpapalit, di ko pagpapalit, di ko pagpapalit ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, di ko ipagpapalit. Wala nang hahanapin pa, sigurado ka. Wag mong pagpapalit, wag mong pagpapalit, wag mong ipagpapalit ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, wag mong ipagpapalit. Wala nang hahanapin pa, sigurado ka. Minsan pa, di ko pagpapalit, di ko pagpapalit, di ko pagpapalit. Ang alin? Ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, di ko ipagpapalit.
wala nang hahanapin pa. Sigurado ka. Bakit? Ano bang meron sa kaharian ng Diyos? Anong meron? May katuwiran, may kapayapaan, may kagalakan, may kayamanan, wala nang hahanapin pa. Sigurado ka. Anong meron sa kaharian ng Diyos? May kagalingan, may kalusugan, may bagong buhay, tiyak ang tagumpay, wala nang hahanapin pa. Sigurado ka. Come on. Di ko pagpapalit, di ko pagpapalit, di ko ipagpapalit ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, di ko ipagpapalit, wala nang hahanapin pa. Sigurado ka. Ngayon ito naman, huwag mong pagpapalit, huwag mong pagpapalit, huwag mong pagpapalit, huwag mong ipagpapalit ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, huwag mong ipagpapalit, wala nang hahanapin pa. Oh, sigurado ka. Anong meron sa kaharian ng Diyos? May katuwiran, may kapayapaan, may kagalakan, may bagong buhay, wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa. Sigurado ka. Amen and amen. Yung malakas nga na palakpak kay Lord. Come on. Nako, meron na lang akong 20 minutes or 15 minutes. Okay. So here we go. Wow. Hallelujah. So ang pinaka-theme natin ngayon is understanding the strategy of Jesus, how he defeated Satan 2,000 years ago, Satan and the world 2,000 years ago. So meron nangyari, understanding din the 3 battles that Jesus won to restore us in the kingdom of God. Alam nyo, kahapon sa aming family devotion, itong ibinaba ko sa kanila. Lagi nyong tandaan na without the suffering, without death and resurrection of the Lord Jesus Christ, there is no kingdom restoration. Yes, though the gospel of the kingdom we preach is the gospel that Jesus preached, wala pang kamatayan, wala pang suffering, wala pang cross, wala pang lahat ng bagay, meron ng kaharian ng Diyos. Lagi niyong tandaan yan. So meron na siyang pinipreach na gospel. Bakit pumasok itong gospel of salvation and gospel of grace? Maintindihan natin ito. Anong relasyon nila? Hallelujah. Grabe itong kapahayagan na ito ng Lord sa ating mga buhay. Pag naintindihan yung gospel of the kingdom, mas lalo mong maintindihan yung death, suffering, death, and resurrection ng Panginoong Jesucristo at hanggang siya ay umakyat sa langit at bumaba ang Holy Spirit. Hallelujah. Understanding the 3 battles that Jesus won to restore us in the kingdom of God. Nung naintindihan ko, at nagkaroon ako revelation about the kingdom of God, napakalaga na maintindihan natin kung ano ang unang sinabi ng Diyos sa tao in the book of Genesis chapter 1, verse 26, 27, 28. Kung ano ang unang sinabi ng Diyos sa tao, yun na yun. Hindi na pwedeng baguhin yun. Kung ano ang pasimula mo, yun ang iyong pangwalang hanggan. Kaya na-experience ko yung visitation ni Lord, sabi ng Lord sa akin, anak, ang pasimula ng tao, yun ang kanyang pangwalang hanggan. Oo nga. At sabi niya, sabi ng Genesis 1:26, let us make man in our image, in our likeness, and let them have dominion. And God breathed on them and said to them, be fruitful, let them have dominion. And be fruitful, and God blessed them and said to them, be fruitful and multiply, subdue the earth. So, papansinin ninyo, hindi naman talaga nagbago yung purpose ni Lord sa tao. Ang nagbago is strategy.
Hallelujah, para ma-restore tayo doon sa original na design, doon sa kingdom dominion na binigay ng Lord sa tao, na kung saan ay nawala sa tao dahil sa tinatawag nating kasalanan, treason, or pagre-rebelde sa gobyerno ng Diyos. Sapagkat ang ibinigay ng Diyos sa tao ay hindi religion, kundi dominion, kingdom. Ito ay isang pamamahalang, ito ay kingdom government ng pamamahala dito sa lupa, ng gaya ng sa langit. The earth is, the heaven is, ang langit ay sa Diyos, the highest heaven belongs to God, and the earth belongs to man. So, yung magmula sa unseen world to seen world, mula sa invisible to visible, gusto ni Lord na merong mamahala dito at yun ang kanyang mga anak. Hallelujah. As a first Adam, bilang anak ng Diyos, binigyan niya ito ng kapamahalaan, hallelujah, to subdue, to replenish the earth, at higit sa lahat, binigyan niya ito ng royal power, royal authority, na ang pinaka-purpose is to rule over all the fish of the sea, the birds of the air, over the livestock, over all the earth. Hallelujah. At ang sumunod is upang mag-multiply at maging fruitful at mag-multiply. And to enjoy the creation, to work in the Garden of Eden. Hallelujah. Excuse me po. Wow. And you know what? Kaisa-isang utos lang na huwag kakainin ang pagkaunawa ng bunga't masama doon sa gitna ng halamanan. Ang Diyos na banal ay hindi niya kinompromise ang kanyang kabanalan. Pinaalis niya ang tao sa halamanan ng garden at doon ay nagpasimula na ang tinatawag nating sin or rebellion. Sin is a rebellion. Hallelujah. Kasi gobyerno ang pinag-uusapan dito, treason. Hallelujah. Kinatwa nila ang gobyerno ng Diyos na sa kanila'y naglagay sa kanila upang pamahalaan ang lupa. Alam mo, ang future kasi ng lupa ay nasa mga tao na namumuhay sa mundong ito, sa lupang ito. So, ano nangyari? To cut the long story short, alam na natin ang lahat. Hallelujah. All have sinned and come short of the glory of God. And the wages of sin is death. So, ang tao na muhay outside, kaya nga sila inalis sa Garden of Eden, represents the presence of God, represents the kingdom of God. Hallelujah. And ang tao simula noon ay namuhay outside the kingdom of God. At nagkaroon ng tinatawag na ng tao ngayon ay cannot able to commune with God. Namatay ang spirit, nakulumpo na ng kasalanan, at hindi na please si Lord kay Adan, at nagkaroon ng consequence, dumating na ang physical death, curse sa lupa, pati kay Satan na curse, pero may promise sa Genesis 3:15. So hindi nakuha ni Satan ang kaharian ng langit doon sa langit. Ang tinira niya ay ang kaharian ng langit dito sa lupa through Adam and Eve. Hallelujah. But praise God, hindi patapos ang labanan. Hallelujah. Meron tinatawag na may pagtutuos. Hallelujah. Lagi niyong tandaan na ating pakikipagbaka ay hindi po sa physical, but spiritual. Ephesians chapter 6, verse 10 hanggang 18. Okay, basahin niyo na lang po yung reference na yan. At wala tayong kaaway na tao. Ang tao, minamahal, iniibig, pinaglilingkuran, binibless, pinagpipray. Hallelujah. Yan po ang tao. But ang ating kaaway is the spirit behind that man. So wala kang kaaway na tao or blood, flesh and blood, wala. Ang tao ay iniibig at minamahal. But because of God's mercy and love, pakinggan niyo maigi, nagkatawang tao si Kristo. So that what Adam lost, Jesus restored. Refresh lang kayo dito. Kasi bago ko ipasok itong the three battle that Jesus won to restore us in the kingdom of God. Kasi kapag hindi natin naintindihan, bakit nga ba ano ba ang lalim ng kamatayan ni Jesus? Bakit ganon? Maraming tao, maraming Christian, maraming mga born again na sinasabi na naniniwala sila na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay at umakyat. Pero ano ang saysay nito sa buhay mo? Ano ang epekto nito sa buhay mo? Bakit nga ba siya nagkatawang tao? Ano bang purpose? Ano nga bang layunin niya? Ano bang intention niya? Bakit? Pwede namang hindi siya magkatawang tao at mag-suffer ng pinakamalupit na suffering.
na halos horrible, matinding klasing pagpapahirap. Nung binulay-bulay namin ito kahapon, grabe talaga. No? Ako yun, luha talaga ang puso ko, naluha ako. At mangiyak-ngiyak talaga ako nung naintindihan ko lalong palalim ng palalim kung bakit nagkatawang tao ang Kristo. Number 1, Jesus' passion muna. Jesus' passion is the kingdom of God. Acts 1:3. Kaya nga nung siya'y nabuhay na magmuli, to whom also he showed himself alive after his passion, by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Yan ay after ng resurrection. Biro mo, nung nag-resurrect siya, wala siyang binanggit, wala siyang itinuro 40 days sa kanyang mga alagad, kundi ang kaharian ng Diyos. Kasi yun ang passion niya. Jesus' passion is our passion. Father's passion is our passion. Holy Spirit passion is our passion. Hallelujah. Dapat muna makuha natin ang ugatin natin. Bakit nga ba? Ano ba ang lalim at hiwaga? Bakit ang Kristong ito ay nagkatawang tao? Hallelujah. So, nung after na siya ay binabtize at naka-experience ng tinatawag nating temptation, ito na po. The first battle, okay, Jesus' vision is our vision. Ano ba ang vision ni Lord? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. And the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of his Christ. And he shall reign forever and ever. Jesus' vision is our vision. Father's vision is our vision. Holy Spirit vision is our vision. Okay? So, Jesus' mission statement is our mission statement. Luke 4:43. Kasi kung talagang gusto natin maging Christ-centered ang ating buhay, maging Christ-centered ang ating teaching, Luke 4:43, kung ano ang mission statement ni Lord, kung ano ang puso niya, kung ano ang kanya nasa isip, kung ano ang kanyang layunin, dapat ganun din tayo. Luke 4:43, and he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also, for therefore am I sent. Yun ang purpose, bakit siya isinugo ng Ama. To preach the gospel of the kingdom, to sa lahat, sa buong kalupaan hanggang ngayon. That's why ang message, Jesus' message is our message. Kung gusto mo maging Christ-centered ang buhay mo, balikan mo si Jesus. Ano ba ang kanyang iniutos? Matthew 6:33, but seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Matthew 6:33, ulitin ko ulit. Si Lord ang nagsasalita. Pautos ito. Mandatory. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Naging problema kasi natin, lalo na sa Pilipinas, kasi democratic country tayo. Si Lord pag nagsasalita dyan, naintindihan yan kasi po sila ay nabuhay in a kingdom nation. Ang sumakop sa kanila is kingdom domain din ng Roman Empire. Hallelujah. So kung titingnan ninyo, nagkakaintindihan sila sa mga ganon. At sa spiritual nga lang, hindi maintindihan kasi akala nila ang dala ni Jesus na kingdom ay agawin ang kaharian ng Roman Empire. Pero hindi nila alam, ito ay para iligtas sila at ibalik ang nawala sa tao. Halit patawarin at magharing muli ang Holy Spirit sa kanila. Okay. So, Jesus' message is our message. Ito pong message ng kaharian para po sa lahat ay hindi po ito bagong kapahayagan. Hindi po ito bagong doktrina. Hindi ito reliyon. Ito po ay gobyerno ng Diyos na kung saan na mali tayo ng pangunawa sa Diyos. Akala natin ang Diyos is religious God. No. Hindi po siya religious God. Where in fact, ang religious na mga Pariseo talagang nirebuke niya. At yung sa John 4:23 and 24 na sinabi niya na babae, hindi sa Jerusalem or dito sa Jacob's Well sasambahin ng Diyos. God, kung may nakarinig sa kanya na mga Hudyo, baka batuhin siya kasi masyadong mahal na mga Jewish people ang Jerusalem. Pero sinabi niya, hindi sa Jerusalem or dito. God is a spirit. Sabi niya, kaya siya dapat sambahin sa spirit at katotohanan. Okay, Jesus' message is our message. Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, and then the end shall come. So, predictable ang end time. Predictable ang end of the world.
kapag ang mensaheng ito. Ngayon, ano nga bang talagang dahilan bakit si Jesus Christ ay pagkatapos niyang i-announce, i-reintroduce ang message ng kingdom, dinemonstrate ang kingdom na nawala kay Adan. What Adam lost, Jesus restored at dinemonstrated Jesus as a son of man, hindi bilang Diyos, kundi isang son of man, hallelujah, na kung saan ay pinuspos din ng Holy Spirit. Tingnan natin, hallelujah, kasi matindi po ito. Nako, ilang minuto na lang ako. Hindi bali kung pwedeng i-series ito, i-series ko to. Kasi ayoko mawala ito kasi ito ang dahilan kung bakit lalo ko naintindihan yung restoration ng kaharian ng Diyos sa buhay ko. Hallelujah. Now, dito tingin. First battle. Kung si Adam and Eve, si Eve ay tinukso ng kaaway sa tatlong bagay, pride of life, lust of the flesh, and lust of an eye, sa pamamagitan ng kasinungalingan ni Satanas. Ganon din naman, the first battle that Jesus won over Satan is in the spirit. Ang tao ay composed ng tripart being, spirit, soul, and body. That's why in the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, sabi roon ng 1 Thessalonians 5:23, hallelujah, sapagkat si Jesus man sa pagkakatawang tao ay nagsubmit din sa tinatawag nating pagiging tao talaga, may spirit, may soul, and body. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So kita mo may kama dyan, spirit, and soul, and body. So itong tatlong ito ay kabuuan ng isang tao. But ang totoong man is a spirit being na merong soul na itinira sa body. So ganoon din si Jesus, hindi siya galing sa pagsisex ni Joseph at ni Mary. Siya ay lalang ng Espiritu Santo. Kakaiba ang kanyang pagkakatawang tao. Hallelujah. Doon siya sa virgin na babae na malinis, na talaga pong hindi pa nagagalaw, never been kissed, never been touched, etc., etc. Doon siya inilagay. Kaya po, ito ang sign sa Isaiah chapter 7 verse 14, isang babae ay maglilihi, isang virgin ay maglilihi. At ang kanyang pangalan na pinaglilihi niya ay Emmanuel. Ang ibig sabihin, God is with us. Kailangan po, doon nagpasimula ang Holy Spirit ay lumika ng katawan. Hallelujah! Ang katawang ito ay inihanda pa noon pa after the fall of man. Hurabasi karabahande. Ay inihanda na ito ng Panginoon, ng Diyos. Almost 4,000 years na inihanda ang preparation na ito. Hallelujah. So doon tayo sa first battle para makakuha tayo ng yung second and third battle ay sa ano na. The first battle, he won over Satan is in the spirit. In the book of Matthew chapter 4 verse 1 to 12, mababasa natin doon ang pangyayari na kung saan si Jesus ay fasting ng 40 days and pinuspos siya ng Banal na Espiritu. After na siya ay nabaptize sa Holy Spirit, sa chapter 3, after na siya ay nabaptize at nagsubmit sa Father, nagsubmit sa righteousness ng Father, at nagpabaptize kay John the Baptist, hallelujah, siya ay na-filled ng Holy Spirit, at siya ay led by the Holy Spirit, dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin. So kailangan matried siya, kailangan masubok siya. And when the tempter came to him, he said, "If thou be the Son of God, command that these stones be made bread." Tingnan nyo, si Satan mismo alam na ito ay Son of God, na nagtatago sa pagiging Son of Man. Alam ni Satan ang pangyayari. May kapahayagan din si Satan tungkol kay Jesus kung sino ito. Pero isang Diyos na natatago sa laman. Hallelujah. So tinutokso niya sapagkat gutom si Jesus, 40 days fasting, at sabi ng Biblia, at siya'y nagutom. At dumating ang tukso. Alam niyo kung saan ka may needs, doon kumapasok ang kaaway. Kung wala kang pera, darating ang Bombay. Kung wala kang pera, ang daming temptation para gumawa ng kalokohan. Wala kang makain, ang daming temptation para gawin mo isang bagay para lang makunan lang yung pangailangan. Pero si Jesus, as a Son of Man and as a Son of God, hindi siya nagpadaya sa kaaway. Okay, another verse. Konting bilis tayo, anak.
Sige, but he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." So, punong-puno siya. How he defeated Satan? Doon sa aking outline sa spirit. How he won the battle in spirit and defeated Satan in the wilderness? Dito ay ang labanan ay Jesus versus Satan. Parang si Adan din versus Satan. Kingdom of light versus kingdom of darkness. Prince of peace versus prince of the power of the air. Bright morning star, Jesus the bright morning star versus nagkukunwang angel of light. Hallelujah. Go ahead, anak. Now, how did he defeated? Number 1, Jesus knew his identity. Alam niya kung sino siya. Yes, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Alam niya ang kanyang assignment. Alam niya ang preparasyon na gagawin niya. Hallelujah. Through prayer and fasting. At higit sa lahat, umasa siya sa kapangyarihan ng banal na spirito. Alam niya ang kanyang kaaway. Nag-submit siya sa Diyos at niresist niya ang kaaway. At siya ay puspos ng banal na spirito. Yun ang kanyang ginawa. Now, number 1. Number 1 battle is in the spirit. Spirit to spirit ang labanan. Pag sinabing Son of God, yun yung tinatawag na Diyos na nagkatawang tao na nasa laman, nasa katawang lupa. Hallelujah. Itong si Satan ay gustong turuan at mag-submit si Jesus sa kanya at gumawa ng mga bagay na biblical pero hindi makatotohanan para sa kanya kasi galing kay Satan ang utos. Okay? Kung titingnan niyo another temptation na lust of the flesh, lust of an eye, ibibigay ko sa iyo lahat ng kahariang ito. Sumamba ka lang sa akin. Okay? Magpatihulog ka. Kung ikaw anak ng Diyos, sasaluhin ka naman ng mga anghel. So, titingnan mo ang labanan is, as a spirit, hallelujah, ang panlaban ni Jesus ay ang salita ng Diyos. Siya ay puspos ng salita ng Diyos, puspos ng panalangin, puspos ng banal na espiritu, puspos ng pagpapasakop sa Diyos, puspos ng pagsunod sa Diyos, at siya ay nakapaghanda. Alam niyo po, sa battle, sa spirit, hallelujah, dapat prepared ka sa spiritual things na bagay na yan. Hallelujah. Kaya po doon ay pinakita kung paano nagtagumpay si Jesus sa labanan sa spirit. Mga magulat, mga kapatid, dahil wala na tayong oras, ang unang labanan ay sa spiritual. Sapagkat ang labanan ay hindi po sa flesh and blood, but the spirit. Ayon sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. Mga magulang at mga kapatid, kung gusto natin magtagumpay, kung ano ang pinagtagumpayan ni Jesus sa Spirit, ganun din ang gawin natin. I-prepare mo ang sarili mo sa mga bagay na kung saan alam mo na mayroong kaaway na manunukso, nanunuya, nag-o-offer ng mga mabubuting bagay. Ang demonyo naman walang offer na pangit. Lahat maganda. Pero parang tsokolate na chocolate coated, pero pag kinain mo, bombang sumasabog. Hallelujah. Palakasin natin ang mga ating espiritu. Kaya nga doon sa Ephesians, praying in the Spirit. Sabi niya sa Ephesians chapter 6, verse 10, be strong in the Lord and in the power of His might. Hallelujah. Again, the devil take it him and ito. So, yung pinakita sa kanya lahat ng kayamanan, lahat ng kaharian dito sa lupa. Ang hindi alam ni Satanas, binigay lang kasi yan, na-endorse lang sa kanya ni Adam and Eve yung rulership dito sa lupa. Pero sa susunod, mas matindi. So, anong dapat natin gawin? Sa spiritual battle, prepared sa battle. Know your enemy. Be filled with the Holy Ghost. Watch and pray. Anak, ano mo yun? Watch and pray. Absolute, total submission and absolute surrender. And filled with the Word of God. Kung si Jesus, tingnan mo, in-equip niya ang sarili niya. In-equip siya ng Holy Spirit. In-equip siya ng Father. Kung si Jesus Christ na yun, as a Son of God and as a Son of Man, tinukso, kinonfront siya ng kaaway, kinonfront niya rin ng kaaway, how much more ikaw? Kung siya nga na Spirit-filled, inofera ng kaaway, how much more ang mga hindi Spirit-filled? So, be filled with the Holy Spirit. Ulitin ko ulit. Ano ang preparasyon na gagawin natin in order to won the battle in the Spirit? Spirit, man. Be filled with the Holy Spirit.
prayer. Watch and pray. Prayer and fasting. Hallelujah. Knowing your enemy. Submission to God and resist the devil. And filled with the Holy Ghost. Filled your heart with the word of the kingdom. So yun po, i-resist mo ang kaaway. Kaya natin yan. Kayang-kaya natin yan. Binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos dyan. So yan lang po muna. Pero sa susunod, naku po, matindi kasi. Matindi itong kailangan i-model muna ni Lord ang pananagumpay. Nung dala-dala niya ang kaharian ng Diyos. At pagkatapos niyan, at saka siya nag-declare the first public declaration ni Lord, hallelujah, ng kingdom of God. Repent! For the kingdom of God has come, has arrived, is here. So kailangan muna masubok tayo, matried tayo, hallelujah, tested tayo, para nang sa gayon meron kang testimony na i-preach ang gospel of the kingdom. Hallelujah. So wag po tayo magsawa sa pagpipreach ng kaharian ng Diyos sapagkat ito lamang ang tanging pag-asa upang maligtas sa mga kaluluwa at mapanumbalik sila sa paghahari ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. So sa susunod po, ang susunod ko is, dugtungan ko pa yan ay parang introduction pa lang. Ang susunod po is, how Jesus won the battle sa soul. Hallelujah. Susunod sa physical. Mas matindi na patindi ito. At doon ko nakita kung paano niya ni-restore tayo sa kaharian ng Diyos. Kailangan magtagumpay muna siya. Ang tagumpay niya ay tagumpay natin. That's why we are more than a conqueror. Patindi na patindi po ito, lalo na yung suffering ni Jesus Christ. Naggrabe po talaga nung binulay-bulay ko po ito, matindi. Hallelujah. Upang lahat ng ito ay ginawa niya hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Hinarap niya ang kaaway. Hallelujah. Para sa iyo. Hallelujah. Para sa atin. Kasi ganyang kakamahal ng Diyos. At kung ano na pagtagumpayan niya, pagtatagumpayan din natin. As a son of man. As a son of God. Hallelujah. Bilang mga anak ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Knowing you, Lord, ay sikreto. Ang pagpapasakop sa iyong paghahari at pagiging Panginoon, ang sikreto ng aming pananagumpay. At ang pagpupuspos ng Banal na Espiritu at kami mapuspos ang salita mo, O Diyos. At dumating man ang mga tukso at pagsubok, ito'y i-resist namin. Submit to God and resist the devil. Aming Ama, sa oras na ito, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Fill us, O Lord, with your Spirit. Punuin mo kami at busugin mo kami ng katuwiran mo. At higit sa lahat, we declare kingdom understanding, knowledge, and wisdom. At ito po ay may apply namin sa pang-araw-araw naming buhay. Yung baptism ni Jesus, na kami man ay nabaptize na rin sa water, ito po ay nagsisimbolo ng aming kamatayan sa sarili. Dying to self. Wala na kaming attachment pa sa bagay ng mundong ito. Wala kaming attachment sa pagkain, wala kaming attachment sa pera, wala kaming attachment sa lahat ng bagay sa mundong ito na pawang nasisira, nawawala. Subalit ang aming attachment ay sa will ng Father. Fill us, O Lord, with the knowledge of our Lord Jesus Christ. Thank you, Abba, sa pinakita ng Panginoon na minodel niya kung paano siya nagtagumpay bilang anak ng tao na nagtiwala at napuspos ng Banal na Espiritu. Ganon din kami sa oras nito. Naingatan namin ang mga buhay spiritual namin. Na-sanctify, Lord, hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po, purihin ka, at hindi namin i-compromise ang kabanalan mo sa aming mga buhay sa anumang paraan. Diyos, maluwalhati ka. Yan ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you very much po. At sa lahat ng mga excited kay Lord, may time pa kayo pumasok sa kwarto, manalangin. At basahin niyo po ang Matthew chapter 1 hanggang 12. Mapapansin ninyo,
Matthew chapter 4, verse 1 to 12. Yung sikreto ni Jesus, how He defeated Satan 2,000 years ago. And that victory is our victory. In the kingdom of God, victory is predictable. Victory is inevitable because we are in Christ and Christ in us. God bless you. To God be the glory. Sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay maghari sa puso at buhay ng bawat isa, at ang mayamang biyaya ng Panginoong Jesucristo na kung saan ay lagi nating nararanasan at nawalang ang pakikipisan ng Santo Espiritu ay sumating lahat ngayon at magpakilanman. Sumilang ang liwanag ng kalulatian ng Diyos sa ating mga buhay. Go and make disciples of all nations. Lagi nating tandaan, kasama natin ang Diyos. Huwag kang matakot. Kasama natin ang Diyos. God bless you all. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon.